gyud sila sa mga kung tinuod nga gi-rescue mi nila. Unta magkuan sila sa mga nga bago nila nagibuhat, unaw-naon mi nila mga trabante ug asa mi nila dalaon. Kalita niya, wala na sweldo. Siya mga pamilya, baka kanya discount na lang makaon. Kaya, sa kapayang panahon ka rin, mayroon sila na nagka-applyan, daga lagi ka-applyan, pero ang pang-apply na, dawaton ba mi dayon? Nga, usa ka mga apply, kinahanglan kag kwarta, pang-requirements, at ang kwarta, pag-requirement, wa man may sweldo na dawat. Saan nani proper coordination na itabo sir sa ilahang pagpa-close ani? Wala gid sir, diretso read lang gid. Diretso sir, kami tanan ibang tiunan mi. Kitutukan man lang. Mura gani o kanang nag-grade sila o kanang mga kriminal gani na trabahante man ang tami. Kami kriminal, wa man ni armas. Kaya ang gipagawas nila sa balita nga gi-save daw mo. Oo, gisave. Gi-rescue daw mo. Angin lang, gisave. Okay, gisave na ba gisave nga gitanggalan ang trabaho. Oo. Girisyo ba gyud? Girisyo, di ba? Isa pa, moingon sila nga girisyo, wala man may gikidnap sa kumpanya. Oo lagi. Wala man may gipaistiin niya. Wala man may gistiin. Wa man may gikulong dia. Sa inyo sir, unsay idea ninyo nga main reason nganong gi-raid mo? Ang number one lang ay ginakuan sir, ang sa karon radioactive. Ang number one nila ginakuan sa company kasi kuan daw sila sa dos chemical sa kumpanya. Na karon substandard daw ang among mga bakal kay kadto daw nahugso nga victim sa tabato is nakita daw ang gigamit nga materialis is gikan diri ang kalitan. Amo lang pan sir, sila na mismo naggikan nga radioactive man kanang among kuan dia. Possible man ka nga tasong radiation dia pero nganong ang mga tao hit sa management ang uban Chinese diha man nila giditin. Isa pa kung humingon sila nga ang kuan na radioactive dia nganong ang nag-examine naka-pollution naman. Wala may proper PPE. Isa pa detektor, gamit sila detektor. O kung saan panangitan ang detektor, dabi di uban aparato nga dili biya gid na siya mo pan diretso, di ba? Wala ta kaingon kung nakalibrate man na ilang kuan dia. Ang isa pa sa mga muingo man sila dahil nga nga wala man sila nagkanda og laboratory testing sa mga materialis nga naa diha sa sulod. Eh kung muingon sila ng radioactive sa mga dre, nariting dugay diri nga trabante. O may nangausa sa mga. Ang ilaan na. Diretso dugay na nga company sir, nga kauban ang mo dre. 8 years, 9 years, handod ka ron sir. Kami, 10 years. 10 years. 10 years na sir. Oo. Wala may nakuhan sa mga sir. Lambok may ko. Nakuha na sa NPA, mag-grade. O saan na namin mga trabahante nga, nakulban na may kaldero. Waman sila gingon nga on, naread mo karon tabangan mo sa gobyerno, waman sila gipagawas nga statement ngayon na. Okay. Ultimate City, wala man. Nagingon, mga trabahante nga wanawan nagtrabaho, namoy madawat, gikan sa gobyerno, isuporta sa mga trabahante. Wala man. O ikaw among ginakwatyo kaya madungog mo na nga mo sa mga empleyado. Eh ang ipagawa sa social media, ang pan lang sa kumpanya, ang pagpandaw sa kumpanya nga wa sila naglantaw sa mga dalan kami trabante. Ang gi-report ito 174 na kung butong ano 300 kapin mi. Nakaron asa may pan, maingon sila dagan mong duli. May atiman ng diretso sa duli. Na naman ay ginakuan nga proseso ang duli, di ba? Tinod. Yung parehaning karon. Wala may mga trabaho. Napay may mga estudyante. May mga lak. Pangkuha pang mo, pangwarta. Wala naman yun. Board pa yun ang uban na sir. Board pang uban. Gawas sa inyo ha. Gawas sa inyo ha na apektado kamo ng mga trabahante diya sa Mighty Steel. Kami pod ang mga sir. negosyante. Apil pod mi na apektado kay di naman mi ka-deliver. Oo. So mo nay amo ang gianhi pod dire para mo simpatiya pod sa inyo no. Kay kami pod bisan og dili mi trabahante diha sama ninyo isa pud mi sa napituhan kay di Yes, man sir. pud mi maka-deliver diha sa kumpanya no. So dako pud ang dili kay kamera pud daghan pud mga dependent pud sa mo ang napituhan gumikan aning ilahang gibuhat ilahang pag-read diha sa Kapag ay ingon system. sir, ingon pa to sa kanya sir na ang media di nila pasudyon na nag-waiting dito, i-hold sila media nga mo pa na anong i-hold nila ang media sir? Kung saan man, dili nila taga-agwi ang kumpanya nga magdungog ang mga mulok mo sa trabahante. Karon sir nga nagtapok media, nagawilga media, dahil maabot media, naog din sila. Sa may kwan lang, gusto na ipagman sa mga halos, dili, murag may gimuon, may kanang amang gani. Sa mga lang sir, number 1 sa mga sir, sa NBI, o kuan man sir nga nag-violate yun ang among company. Dapat sir, una-una pununta nila sir nga
kung nag-care gyud sila sa mga, kung tinuod nga gi-rescue mi nila, punta magkuan sila sa mga nga bago nila nagibuhat, unaw-naon nila mga trabahante ug asa mi nila dalaon kung sa ihatag sa mga benepisyo. Kay kung sa tinuod lang sir, mutuman man ang kumpanya, mutuman man ang mga trabahante. Ang amo lang, pero ang amo lang natabo mo karon, pabor lang tanan sa ilahap ang pangitabo. Karon dagang mga trabahante, mulo na mo number 1 amo pasildo hantod karon wa pagyud. Asa may pimiyagwa mga pag-financial lang mo. Wala akong balita. Sa mora may among gibuhi sa mga pamilya among trabaho. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa sinapit nga at hinaing no, ng mga empleyado ng Davao Mighty Steel Corporation yung paggawaan ng bakal sa Davao City no, na ni-raid nga po ng NBI at ng PAOK or Presidential Anti-Organized Crime Commission noong August 14 no, at may mga natanggap daw po silang report, sabi ni NBI Director Matibag, na mga substandard yung mga bakal na ginagawa dito no, sa planta itong Davao Mighty Steel Corporation no. Minention dito ni NBI Director Matibag yung galing daw po doon sa Sarangani, sa may Jose Abad Santos, sa may Davao Occidental, na mga substandard yung mga bakal, kaya ni-raid nila itong planta mga kababayan. At nakitaan pa daw nila ito ng mga radioactive materials no, o radioactive isotopes kagaya ng uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 no, mga radioactive materials po ito mga kababayan, na nakita daw po nila doon sa area no ng compound ng Davao Mighty Steel Corporation, at bagay naman na dinispute no ng mismong mga workers ng paggawaan ng bakal mga kababayan no. At katakataka or nagtaka sila na bakit hindi po nakapag suot ng PPEs no yung mga nag-raid doon ng mga taga NBI, yung mga otoridad no, na simple lang yung kanilang mga damit mga kababayan. So kung may radioactive pala, bakit hindi sila nakasuot ng mga tamang protective gears no mga kababayan. So ito po yung kailang mga sinabi na kung talagang merong radioactive, at yung iba doon ay nagtrabaho ng 10 years na, 8 years, pero wala namang nangyari no sa kanila mga kababayan. At yung sinasabi nila na ni-rescue daw yung mga workers ay pinasingalingan po yan mga kabayan ng mga workers, dahil instead of ni-rescue daw ay tinanggalan pa sila ng makakain no, kasi wala na po silang trabaho, at hindi agad sila basta-basta makahanap ng trabaho dahil wala nga po silang pera, at wala silang pang requirements no. Alam naman natin dito sa Pilipinas kapag mag-a-apply talagang ang daming mga requirements mga kababayan bago ka makapasok no, or bago ka tanggapin. Kung may tatanggap man, talagang kailangan mo ng pera para sa mga requirements mo mga kababayan. So ito po yung kailang mga hinaing ngayon, wala na silang trabaho, at bukod pa dyan ay na-trauma rin sila dito mga kababayan nung ni-raid sila, dahil tinutukan daw sila ng mga baril dito mga kababayan no, na akala mo ba yung mga kriminal daw po sila no. Wala daw po silang dalang baril, hindi sila mga kriminal, nagtrabaho lang sila, pero bakit ganun daw po yung ginawa sa kanila no. Sinabi dito sa balita na sa 174 daw po yung na-rescue no, or yung mga workers na nandoon, na-rescue daw nila mga kababayan, pero nasa 300 plus daw po itong lahat no ng mga trabahante ng Davao Steel or Davao Mighty Steel Corporation no. Ang daming mga sikmura ang magugutom dito mga kababayan, nasa 300 plus daw po itong silang mga workers dito no. At sana matulungan sila ng gobyerno no dito na mabigyan ng trabaho mga kababayan, hindi lang ayuda, dahil yung ayuda ay isang araw ubos na yan no. Kailangan nila ng mga pang long term dito, yung trabaho talaga na kayang i-sustain nila yung kailang mga pangangailangan, dahil pamilyado yung mga workers ng plantang ito, at may mga pinag-aaral pa mga kababayan. Kawawa naman no. Nagtrabaho sila na maayos. Sana ay sabi nga nila ay kung may problema man, kung may labag man sa batas, or kung may mali man silang nagawa ang kailang company, ay sana ay hindi na lang daw sila dinamay dito mga kababayan no. At para sa aking opinion, kawawa naman po talaga no yung mga workers mga kababayan, na wala naman talaga silang kasalanan dito. Nagtrabaho lang sila, nandun lang sila para makapaghanap buhay para sa kanilang mga pamilya no. May mga pinag-aaral sila, mga anak, at ito na yung sinapit sa kanila. So sana ay matulungan din sila ng gobyerno mga kababayan no, at mabigyan ng trabaho pang matagalan. Hindi nga lang yung mga ayuda-ayuda na ginagawa nila ngayon no, pang isang araw lang yan no, o 2 araw yung ayuda, ubos na yan. Kailangan nila ng pang long term no, ma-sustain nila yung kailang mga kailangan or pangangailangan mga kababayan. So sana ay matulungan no itong mga 300 plus na mga workers dito, dahil walang-wala na po sila habang tumatagal dito mga kababayan, ay mas lalo silang mahihirapan dito, dahil wala nga po silang ipapakain sa kailang mga pamilya
pamilya, no, at hindi naman agad-agad or hindi ganun kadali yung makahanap ka ng bagong trabaho, no. For sure yung mga workers dito ay hindi lahat taga dito, no, hindi taga Davao. Nag-rerenta lang yung iba dito, mga kababayan, no, yung mga dayo na makapaghanap lang ng trabaho sa Davao City, maghanap ng pangkabuhayan, ay nagre-rent lang po ito doon, mga kababayan. At yun din yung mga pamilya nila ay syempre umaasa rin po yun, no, na matulungan ng mga nagtrabaho dito sa planta ng bakal. Pero ito na nga po yung nangyari dahil di umano'y mga substandard yung produkto ng planta na ito at mayroong radioactive, kaya daw ni-read ng PAOK or Presidential Anti-Organized Crime or Commission at ng National Bureau of Investigation, mga kababayan. So ano pa masabi nyo dito sa nangyari nga po ditong or epekto, no, ng mga workers na nawala ng trabaho, mga kababayan? At meron po sila ditong placard na no radioactive, no, wala pong radioactive yung kailang planta. At sila mismo nakapag or nagsabi na kung meron man ay sila mismo yung magkasakit na sana, no, kung meron man, pero wala naman. 10 years na daw yung iba doon ay wala namang sakit, no, hindi naman nagkakasakit kung meron pong or kung totoo itong kanilang sinasabi dito na merong mga radioactive materials, no, doon sa planta, mga kababayan. At yun na, kinasuhan na nga nila dito yung management for sure, no. 21 na katao na daw yung sinampahan dito ng patong-patong na mga kaso, no, dito sa violation of Philippine Nuclear Safety Energy Act, mga kababayan, no. At ano pa masabi nyo dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.